Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So kayo pong lahat na nasa inyong tahanan, saan man po kayong lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao at ibang bansa, kung kayo po ay may sakit at karamdaman, ano man po yun, i-claim nyo na po ang inyong kagalingan. Sapagkat tayo po ay nabubuhay po sa panahon ng mga kababalaghan, ng mga tanda at mga himala. At ito pong signs, wonders, and miracles na ito ay accelerating or increasing. For the Bible said in Job 9:10, God perform wonders that cannot be fathomed and miracles that cannot be counted. At dumating na po ang panahon na pinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili mightily as the creator of the heavens and the earth, the only Savior of the world, and the great physician of all. And the Lord will confirm again and again every word I will preach to you with remarkable, notable signs, wonders, and creative miracles. Kaya claim niyo na po ang inyo pong kagalingan. No need na tapusin niyo po ang pangangaral ko to be healed. Sapagkat ang healer po ay nasa inyong mga tabi. Simply believe and you will see the glory of God. And that glory is for you. Kaya hintayin ko po ang inyo pong praise report because God is exalted when we share our testimonies. Napakahalaga po sa Kanya ng ating mga patotoo. Okay, message niyo po ako, sulatan, tawagan ni email, paabutan as soon as possible. And I will tell this nation and the world na walang ibang gumawa ng inyo pong kagalingan, kalayaan, kasaganaan, maliban sa Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. So ngayon po ay tatalakayin po natin yung revelation nilagay po ng Holy Spirit sa ating pong puso. Matagal na, pero ang panahon po ng pagpapahayag ay ngayon na. At siya po may pamagat na how to deal with sicknesses and the devil. Ay kung bakit po natin tinatalakay ito in obedience to God. Sapagkat napakarami pong tao sa buong mundo ang bilanggo ni Satan at may mga sakit at karamdaman. Kaya makinig po tayong maigi. I-simplify ko lang po revelation at dadirect po tayo sa signs, wonders, and miracles. At pagkatapos tayo po ay magpapasalamat sa Diyos. At uwi po tayo sa bukas na langit, umaapaw sa kagalakan. Sapagkat lahat ng may sakit at karamdaman at bilanggo ni Satan ay magaling na at malaya na. So in James 5:13-16 we read, Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Confess your trespasses to one another, and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Sa ibang translation, the effectual, fervent prayer of a righteous man is powerful. Kasamahan po natin ng Tatay Apostol in the book of Psalm, chapter 147, verse 3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So para maging malinaw po sa atin ang revelation, ay pabayaan niyo pong sagutin ko ang tanong ng marami. Saan po ba galing ang mga sakit at karamdaman na yan? Bakit nandito siya sa mundo at bakit dinadanas ng maraming tao? Ang sagot po ay ito. Siya po ay bunga ng kasalanan. Nung ginawa po ng Diyos si Adam at si Eve, nilagay sila sa paradise, sila po ay perfect. Lahat po ng ginawa ng Ama sa kalawakan, sa lupa, sa katubigan, kanilang lahat. At higit sa lahat, ini-enjoy po nila yung sweet presence ng Diyos. Isang araw, ang sabi ng Diyos sa dalawa, malaya niyong kainin ng lahat ng pagkain dito kasi para sa inyo nga yan. Meron lamang isa ritong punong kahoy
na huwag niyong kainin patungkol sa masama't mabuti kasi pag kinain niya yan, kayo ay tiyak mamamatay. So, ang diablo po ay galit sa Diyos, naiinggit po sa tao, dahil ang tao po ay nilikha sa anyo tuwangis ng Diyos. Isang araw, ginamit niya po yung ahas para tuksihin po si Eva. At siya naman po yung nagtagumpay na natukso si Eva. At ang ginawa po ni Eva, yung pinagbabawal po ng Diyos na kainin, ay kinain niya. At pagkatapos po ay pinakain niya rin kanyang asawa. At nung araw at oras pong yan, ay pumasok na po sa mundo ang karamdaman. At yan ang dahilan kung bakit may kamatayan. Pag ang kasalanan po ay dumating, ang bunga po nun ay karamdaman. At ang kasunod po niya ay kamatayan. Pag ang kasalanan po ay malaki, malaki rin po ang karamdaman. Pag ang kasalanan po ay marami, marami rin po ang karamdaman. At kung bakit meron pong iba't ibang sakit at karamdaman sa buong mundo, na marami po hindi malunasan po ng mga doktor at medical science at mga scientists, sapagkat napakarami na pong kasalanan sa buong mundo. Yun po ang nagdala. At yun po yung naging access upang si Satan po ay malagyan ng mga karamdaman ang mga tao. Wala pong ibang ground maliban sa sin. At kung pag-aaralan po natin, ang Biblia po ay meron pong specific definition kung paano po siya dinidefine ng Diyos. At yun po yung mga sakit at karamdaman na yan. Meron pong 7 revelation na kung tinanggap sa Diyos, at yun po ay explain ko sa inyo isa-isa. Pero kung ito po ay akin pong i-conclude, ito po ang outcome niyan. Sin, sicknesses, diseases is a horrible thing in the eyes of God. Sin, sicknesses, and diseases is a horrible thing in the eyes of God. Siya po ay repugnant sa mata ng Diyos, malignant, horrible. Yung salita pong repugnant, malignant ay karimari-marim, napakapangit, napakalansa. Yan po ang definition po ng sin, sicknesses, at diseases sa mata ng Diyos. It is a very horrible thing. Ito po ay tinawag po ng Word of God na yoke. Y-O-K-E, yoke. Yoke. Kung kayo po ay makakakita po ng kalabaw, hindi po ba meron pong nakalagay sa likod ng kalabaw? Tapos po yung kamay ng, alam po sinasabi ko na nakakakita po nun sa bukid. Di po ba meron pong nakalagay na mabigat sa kanyang likod, sa kanyang batok, sa kanyang likod? Yun pong ibig sabihin ng yoke. Bigat. Siya po isang chain, kadena. Siya po isang link, a bond of connection. Kaya pag meron pong kasalanan, at madami ang sin, maraming sicknesses, marami pong yoke sa buhay ng isang tao. Maraming bandage, marami pong kadenang nakapulupot sa kanya. Mahirap po talagang kalagayan. Ang sabi po ng Isaiah 10:27 na ito, it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder, and his yoke, that's it, yoke, and his yoke from your neck, chain. And the yoke from your neck, and the yoke will be destroyed or be broken because of the anointing. The manifest presence of God, the anointing. Second, ito po'y tinawag na oppression. Ang ibig pong sabihin ng oppression, overburden. Yung po bang meron kang dinadalang sobra sa dapat mong dalhin. Kung maga po ba sa timbangan, ang kaya lang pong ilagay sa timbangan ay 50 kilograms. Ang nailagay po ay 100. Nasira po yung timbangan. Kaya pag hindi na po kaya po ng isang tao yung karamdaman, nasisira na po ang kanyang katawan at siya po ay namamatay. Overburden. Oppression, overburden. Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil,
for God was with him. Yung pong sakit at karamdaman ginagamit ng diablo to oppress everyone. To overburden everyone. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Naalala ko po, meron pong isang babae. Siya po yung missionary po ni Maria. Binenta niya po yung mga ari-arian niya, ginamit po sa pagmimisyon para po kay Mary, na asawa po ni Joseph, na nagkaanak po ng mga lalaki at babae. At yun po yung makikita natin sa Mark 6, verse 6. So nagkaroon po siya ng 14 na sakit. Yun po yun, overburden. Grabing oppression. 14. Hindi na po kaya ng katawan po niya yun. Malalalang karamdaman. Kaya minsan maisip nyo, narinig ninyo, may cancer na, may diabetes pa, may sakit pa sa puso, may prostrate pa, may leukemia pa, may myoma pa. So, very terrible situation. They are so much oppressed. So, nagpagamot po siya sa mga doktor, nanalangin sa rebulto ni Maria, wala sa kanyang devotion, in-apply niya po ito sa buhay niya, hindi po siya gumagaling. Naubos na po yung kanya pong property. Dahil isang araw, nabuksan niya po yung radio at napakinggan po niya ako. At siya po'y na-heal. Yung 14 niya pong sakit na nag-oppress sa kanya, na naging dano pang siya po'y maging overburden, hinil ni Jesus kaagad. So yun po yung ibig ko pong sabihin. Overburden, oppression. Siya po'y tinawag na infirmity. Ang ibig pong sabihin ng salitang infirmity, physical weakness, lack of strength. Nakita niyo po yung babaeng inaagasan ng dugo in Mark 5:25-34, gumagapang na lang po siya para lamang makalapit sa Lord. In question, bakit po siya gumagapang? Mahinang-mahina na po katawan niya. Bakit po mahinang-mahina? Naubos na po yung dugo sa katawan niya. Ang definition po ng Bible, para po siyang fountain, wala pong tigil na tumutuloy yung dugo mula sa kanyang katawan. 12 taon niya pong dala yun, mahaba. At marami na pong physician ng mga doktor ang gumamot sa kanya, pero hindi po siya gumagaling, lalo po siyang lumalala. Then one day, narinig niya pong patungkol sa Panginoong Jesucristo, at yun po nagtapos ng kanyang pong infirmity, ng kanyang physical weakness, ng kanyang lack of strength. Siya po ay na-heal. At ito rin po, istorya po ng isang Kuba, according to Luke 13:10-13, and I quote, "Now he was teaching," that is our Lord Jesus Christ, "in one of the synagogues on the Sabbath, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity." Sabihin natin lahat, infirmity. Who had the spirit of infirmity 18 years. Mahaba rin po, 18 years. And was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, "Woman, you are loose from your infirmity." And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. So yung babae po, Kuba, for 18 years. At ang sabi po ng Bible, kung itutuloy po natin to hanggang verse 17, siya po ay gawa po ni Satan. Ganyan po siya lumakad. Hirap na hirap kasi Kuba. Mabigat po yung likod. Wala pong lakas yung kanya pong chest upang umulat. Mas may power po yung kanya pong likod upang siya po ay mag-bend. Kaya ang tawag nga po ron ay Kuba. 18 years na may infirmity po. Ang babaeng Kuba, kitang-kita ang physical weakness, ang lack of strength. At siya po'y pinagaling ng Lord. Alala ko po, minsan tayo po'y nagpunta po sa Saragossa, Nueva Ecija. Kagagaling ko lang po ng maraming bayan ng Pangasinan, marami pong himalang ginawa. Lord, tumuloy po ako ng Nueva Ecija, Saragossa. At tayo po'y nagdaos ng oras ng himala. Napakarami pong gumaling at meron pong isang tatay po doon, siya po'y bingi at Kuba for 10 years. Siya po'y pinagaling ng Panginoon. Yung kanya pong pagkabingi na wala at yung kanyang pagkakuba po'y naalis. Siya po'y pumunta po ng gawaing Kuba
At nung pagtapos nating manalangin, siya po'y nasa harapan po namin lumulog, so tumatakbo, unat na po ang kanyang katawan. Tinatawag din po ang mga sakit at karamdamang bandage. Ang ibig po sabihin ng bandage, captivity or imprisonment. Hindi po biro, no? Bandage, captivity, imprisonment. Luke 13:16. And Jesus said, "So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it, for 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath." Whom Satan has bound. Pakarami pong tao binaw ni Satan. Paano pong paraan binaw ni Satan ng mga tao? Sakit at karamdaman. Parang yung COVID-19 issue po ngayon. Kita niyo po, mga kababayan natin, buong mundo, sobrang takot. Yung iba po meron lamang maramdamang sakit sa dibdib o parang hindi normal sa katawan niya po nag-aalalang COVID na po yun. At nagpapaswab testing, rapid testing. Bandage po ang dala nun. Kaya magandang malaya tayo. Actually, kung bakit po tayo nagmamas, may mga pagkakataon pang minalagay pa nga tayong face shield sa ating mga mukha. Hindi dahil natatakot tayo sa COVID. Kasi alam naman natin ang COVID takot sa atin Alam naman natin hindi tayo tinatabla ng gawa ni Satan. Wala pa yung COVID, alam na po natin yan. Na pag na kay Kristo ka, kahit anong gawin ng diablo, walang tatalab sa iyo. Mark 16:18, Luke 10:18 and 19, Psalm 91, 1-14, Psalm 27, 1 and 2, Psalm 46, verse 1-10, John 16:33, 1 John 4:4, and 1 John 5:4 and 5. At kung bakit lamang po tayo nagmamas, nagpipace shield, nagsasanitize, nag-alcohol, nagso-social distancing, kasi sinusuportahan natin ang ating government. Ayaw nating maging kabigatan. At gusto po natin na maging ehemplo ng pagsunod sa Diyos sa bansang ito't buong mundo. Kasi kahit anong gawin ni Satanas, pag na kay Kristo ka, walang tatalab sa iyo. Tinatablan lang ang sino man pag mayroong kasalanang ginawa. Kaya nga lagi kong sinasabi, pag nagkasala ka, hingi ka agad ng tawad ngayon. Para bago dumating yung diablo at lagyan ka ng karamdaman, wala na siyang access kasi you are washed by the blood of the Lamb. Pag naramdaman mo kaagad na parang kumirot puso mo, gusto niya maghinanakit, gusto niya magtampo sa mamaang loob, magalit o maawa sa sarili, reject mo na kaagad yan, magpatawad ka na agad, humingi ka na ng tawad sa Diyos. Para humahakbag pa lang yung diablo, yung COVID, yung sakit, karamdaman, yung mga ubo na yan, sipon, lagnat, cancer, ulcer, goiter, high blood, diabetes, humahakbang pa lang, paglapit niya sa iyo, hindi na siya lalapit sapagkat makikita niya, nagliliwanag, kabalot ka ng dugo ng palit, pasasabi ng sakit at karamdaman na yun ng diablo, excuse me, wrong person. Ngayon na boy, laging sinasabi ng Lord, you must know the truth. And the truth you know shall set you free. Kaya nga lagi ko ang sinasabi sa inyo, pababa sa church, wag lang tayong aaten, wag lang tayong makikinig, wag lang tayong magsusulat, magpakalalim tayo sa relasyon sa Diyos. Unawain natin ang gusto yung revelation. Pagkatapos nating pakinggan, isinapuso, isinulat, bulay-bulayin natin. Siguruhin natin na pumasok sa puso natin. Sapagkat yan po ang tagumpay natin, ang Diyos at ang salitang tinanggap ng puso natin. Jeremiah 15:16. Your words, plural, were found and I ate them. Yung salita mo yung natagpuan at kinain ko. And your word was to me the joy and rejoicing of my heart. Take note of that word, the joy and rejoicing of my heart. Yung po yung lagi kong sinasabi na nangyayari sa akin, pag nakakuha kong revelation sa Diyos, direct o rema sa pagbabasa ko ng Bible, punong-puno po yung puso ko ng joy. Yung puso ko galak na galak. Na nakatagpo ako ng kayamanan. Kasi alam niyo ang salita ng Diyos, kayamanan yan. Yung mga ginto, pilak na yan, mga Bitcoin na yan. Ano lang yan, temporal lang yan. Pero yung Word of God, eternal yan.
Siya talaga ang may dalang joy. Siya talaga ang may dalang rejoicing sa puso. At paano po dumating po sa kanya ang joy at rejoicing? Kasi natagpuan niya ang salita ng Diyos, kinain niya. So, ang ibig po bang sabihin, literal, kinain niya? Amen. Kagaya po ng hamburger, kinain niya. Of course not. Sabihin, inabsorb ng spirit niya. Pinayagan niyang mamunga sa puso niya. Kinain ang katauhan niya. Kasi pag tayo po'y kinakausap ng Diyos, at tayo po'y nagbabasa ng Bible, pag ito po'y inirema niya sa atin, tinutuloy niya po yan sa puso natin. Hindi po sa head, but sa heart. Kaya kinakain ng puso natin yan. Para po itong lupa. So ito, limbawa, lupa, yan. So ako po'y nagtanim po ng buto. So naitanim po yan dyan, yung buto. Nadiligan, naarawan. So makalipas ilang panahon, ito na po siya. Marami ng bulaklak. Kaya dinidiretso po ng Holy Spirit yung Word of God sa puso natin para mamunga. Hindi maagaw ni Satan yun kasi nasa puso eh. Kaya ang ginagawa ni Satan para mawala yan, nilalagyan tayo ng lying sa mind natin. Para pag nakapasok po yung lying, yung butong naitanim sa puso natin na Word of God, matatabunan. Nakuha niyo po yun. Kaya pag siya po'y naglagay lang ito, huwag mong pansinin, huwag mong entertain, kahit mukhang pabursay ito at para sa kapakanan mo. Kasi walang sasabihin si Satan truth. Kahit si Satan magsabi ng truth at mag-quote ng chapter at verses sa Bible, twisted po yung perverted yun, out of context yun. Ang goal nun is to destroy you. Pag si Jesus pa yung nagpaabot sa atin ng truth, ang goal niya is to bless us, to free us, to make us powerful, to make us like Him. Kaliwanag po ba yun? Yan po yung ibig sabihin. Upang matagpuan mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, bigyan mo ng panahon. Kaya kung may panahon yung maraming manood ng TV, makimarcha, makirally, makiingay, amen? Kaya lang bigyan natin siya ng panahon. At ang sabi po ng John 18 verse 2, and Judas who betrayed Jesus also knew the place, for Jesus often met there with His disciples. Then Judas, having received a detachment of troops and officers from the chief priests and Pharisees, came there with lanterns, torches, and weapons. Jesus, therefore, knowing all things that would come upon him, went forward and said to them, whom are you seeking? Underline that word, went forward and said to them. Yung po bang salitang went forward, di po bang ibig sabihin po nun umabante? Tama po ba yun? Sagutin niyo naman ako. Yun pong ibig sabihin. Tama po yun, went forward. From here, he moved here. Ayan, nag-move forward. As he moved forward, he said to them, whom are you seeking? They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said to them, I am He. I am He. And Judas, who betrayed Him, also stood with them. Now, verse 6 of John 18. Watch this. Now, when He said to them, I am He, they drew back and fell to the ground. Tama po ba yung sinasabi ko rito? Na pag tayo po'y lumalakad at lumalabas ng bahay, si Satan at mga demonyo umaatras sa takot. Now, sabihin naman po ng mga agnostic at mga so-called theologian at matatalino at mga author ng libro na, hindi ka naman si Jesus. Normal lang yan na sila ay umatras at sila ay na-slain kasi si Jesus yung nagsalita at si Jesus yung nakita nila. Hindi ka naman si Jesus. Of course, wala kaming balak na maging Panginoong Jesucristo. Dahil isa lang ang Panginoong Jesucristo, pero yung maging kagaya niya, gusto namin. Pero si Jesus lang siya. Hindi kami pwedeng maging si Jesus. And you are correct. But at the same time, you are also wrong. At bakit po umaatras po yung mga demonyo at masasamang espiritu, yung diablo? Pag nakikita kami, hindi nga kami si Jesus. Nakatira nga sa amin eh. Ulitin natin. Ito na po yung sitwasyon na huli nila ang Lord. Kasi nga si Judas po nakatanggap ng 30 pirasong pilak. Dahil nga kasama niya mga alagad, hindi naman alam ng mga huhuli sa kanya kung sino si Jesus doon. Especially gabi po ito. Nalaman lang nilang si Jesus yan nung magsabi siya, I am He. At pagsabi niyang I am He, lahat po sila ay nagbagsakan. Sila po'y umatras at nagbagsakan. Ito ang Lord, umabanteng, sabi niya, I am He.
At nung siya po'y umabante, sila po'y umatras at sila po'y na-slain. Amen. Hindi nga kami si Jesus. Pero nagpasya kaming maging kagaya ng Panginoon. At kung bakit sinasabi ko lang maraming ulit noon pa, kapag tayo po'y lumalabas, kaya dapat alam niyo, revelation. Yung mga demonyo at yung diablo natatakot, umaatras. At pag nagsalita po tayo, sila po'y nagtatakbuhan. Almost, nai-slain. They fell back. They go backward and run backward in fear and trembling. Sapagat si Jesus nakatira sa atin. Can you imagine kung lahat ng Kristiyano sa buong mundo ay nakikinig sa apostol ng Diyos? Anong problema mo sa bandong to? You see that? Sabihin mo sa sarili mo, lakasan mo, kausapin mo sa sarili mo. Huwag mo nga kalimutan. Kada labas mo ng bahay, saan ka man pupunta, ang diablo at mga demonyo nagmi-meeting na kung paano tataka sa harap mo. Alam mo ba ninyo, pag si Apostol Pablo po'y dumating sa isang city, lahat ng territorial demon puro nagpapanik, nagkakagulo. Hindi nakikita ng mga tao yun. Pero kung apostol ka, alam mong nagaganap in the Spirit because of the revelation at alam mo rin kung sino ka. Alam mo kung ano yung anointing na nakatira sa iyo. Alam mo yung authority mo is too much for them. They back out. Hindi nila alam kung anong gagawin. Kaya ang ginagawa nila para i-stop tayo, mag-create sila ng gulo para atensyon ng mga taong bayan mapapunta roon at mawala roon sa purpose ng pagdating ng apostol. Pero yung po ay old tactic. It is a defeated tactic. Hindi siya nag-workout. Why? We have the power and authority to bind their work. Ganito rin sa inyo, mga minamahal. Ganyan po kayo ka-powerful. Kailangan in this end time, lakaran niyo yan. Kaya nga lagi kong sinasabi, ano man ang sitwasyon mo, speak what is right. Denounce what is wrong. Matuto kang magsalita ng tama. At ano yung tama? Ang word of God, bigkasin mo. Ang pangako ng Diyos, ideklara mo, isigaw mo. May silent prayer. It must be a bold, prophetic, declared, well-pronounced prayer. It must be an authoritative prayer. When He said to them, I am He, they drew back. They drew back. Ito na po sila, hulihin ng Lord Umabanting na Lord, sasalubungin nila. Sabi nila, I am He. Hindi na marinig ni salitang I am He, they drew back. At sila po'y na-slain sa lupa. Taas po yung kamay na nakakuha ng revelation. Sinungaling lang si Satanas. Napakarami niyang nilokong mga pastor, bishop, theologian, chairman ng movement coalition, fellowship denomination. To be honest, kahit ano pong gawin ng diablo rito, ako sa totoo lang, it's not a problem for us at all kung may pandemic pang dadating next year. We don't care. We are not bothered. For us, it's nothing. Ang concern lang natin dito, yung mga hindi ligtas. Sila ang concern natin. Pero tayo, wala po itong effect sa atin. Listen to this prophecy. Dapat isulat to ng aking mga anak na gumagawa ng libro ni tatay. Kaya may pandemic pang dadating sa isang taon. Mas worse sa coronavirus. Walang cure. At ang prophecy mapupulpil, hindi ma-avert. Let me say this. Bago siya dumating, kada outpouring ng Diyos, ng presence niya, siya po'y nagbubuhos ng oil from heaven para i-shield po tayo. Bago pa dumating yan for a period of 7 months or even higher than that. Next year, kung anong buwan po siya dadating, kung hindi ma-avert. God is always ready. Before that happened, kada pagtitipo natin at prayer natin at binisita tayo ng Diyos, nilalangisan po niya tayo. Covering, immunity natin, shield natin, protection natin. Kaya walang effect sa atin lahat yan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ano po yung suot ng mga frontliner nating kababayan na nakakabless sa mga buhay? PPE. Ano po yung ayos ng PPE? Mula ulo hanggang paa, sarado. Bakit po sarado? Para yung virus ng COVID ay wag pumasok.
pwede siyang tumama sa labas, hindi papasok sa loob. So, ang ibig sabihin, yung PPE, naging shield nila. Tama po ba yun? Yung pong shield po natin ay mas higit ng 1,000,000 ulit sa PPE. Ito po yung glory ng Diyos na binalot sa atin sa sobrang kapal. Lahat po ng pandemic sa mundo, itapon ng diablo sa atin ay magtatalbugan lang pabalik sa demonyo. Huwag natin kakalimutan yung prophecy na yan. Ano ang akala ng diablo sa Diyos natin? Kagaya niyang bobo? Hindi pa si Satanas nagpaplano. Yung pagkatalo niya hinanda na ng Diyos. Kaya noon ko pa sinasabi, ang preparasyon ng church, may pandemic o wala, isa lang, be like Jesus. Dahil pag nabubuhay ka kagaya ng Panginoon, dumating na yung pandemic o parating pa lang, ilang buwan pa yung period bago po siya dumating, that was next year. Kung hindi nga ma-avert ang prophecy, so wala na po tayong problema ron. Ang Diyos po'y handa bago dumating yan para punuin ka ng glory niya at bigyan ka ng immunity at i-shield ka ng napakakapal na kahit ano pong gawin ng mga demonyo at mga diablo para atakihin ka, hindi tatalab sa hindi makakalapit sapagkat you are so protected by God, powerful child of God, exempted to the works of the devil. PPE. Kaya ang concern natin, kababayan natin, buong mundo. Yan yung weeping ko araw at gabi. Sila. Kaya nga kung yung pag-aaralan, palaging nakalagay dyan yung the world is in crisis, apostolic revival is now, apostolic travel of Tate Apostol is now. Hindi natin inaalis. Declaration yan eh. Sinasabi natin kay Satan, kahit anong gawin mo, we will travel. Dahil ang Diyos ang mag-aalis ng border. Harang sa border at magbubukas ng border, hindi ang diablo. Yung diablo nagpaplano ng mali, ang Diyos ang sumisira ng plano niya. Ganito natin ilagay. Yung diablo nagplano. Sabi ng Diyos, magplano ka. Gagawin ko yung gusto ko, tingnan natin kung kaya mo itong pigilin. Pero lahat ng plano mo, hindi mo pa siya pinaplano, pinipigil ko na, hinahanda ko ng mga anak ko, kaya kahit anong gawin mo, sobra ibibigay ko sa kanila para kahit anong gawin mo, walang tatalab sa kanila. Isa lamang po ang reason para katablan. Dinidiin ko po ito ha. Sin. Kaya nga, anong solusyon sa sin? Be like Jesus. Yan lang siya. Again, pag may nagkasala, repent. Kaagad. Huwag mo lang hintayin pang dumating yung gabi bago ka tumulog. Sa arat oras na nagkasala ka, luhod, iyak. Maghambol sa Diyos. Then you will be washed by the blood. Then exempted ka na naman sa gawa ng diablo. Naliwanag po ba yun? Kaya kung gaano po kalakas ang pandemic, ay kung gaano po siya ka-disastrous sa buong mundo, mas makapal ang shield ng glory ng Diyos na ibabalot sa atin. Na dito makikita ng bansang ito at buong mundo, ang greatest display ng glory ng Diyos na hindi niya pa nakikita. Sabi ko ito noon, ulit ko, this was a year ago, maybe 2 years ago, I prophesied this. God sent angels from heaven to earth with great numbers, with great multitudes to assist the church in this last day in worldwide apostolic revival and for the discipleship of nations. Kasi kung mabasahin niya naman sa Bible, makikita niyo yung mga angel nag-a-assist sa mga apostle yan. Tapos marami pong sinend ng Lord ngayon from heaven to earth because we are in the last days. Kaya akala ng diablo, nung pinalabas niya yung mga demonyo sa impyerno para ikalat sa buong mundo, ang Diyos tumingin lang. At yung mga angel nakatayo lang doon sa throne ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At walang ginagawa. Nagpaplano pa lang si Satan palabasin ng mga demonyo from the pit of hell. God have already commanded countless numbers of angels to go down and to be in the earth in the same time to be with the people of God. Tayo nagpipray para yung mga angel na nagdidismantle ng kaharaan ni Satan. Are you still there? Kaya nga may warrior angel Sino po yung chief? Si Michael.
Kaya pag nagpipray po tayo, nagwo-work na yung mga warrior angel na yan. Dinidismantle nila yung gawa ni Satan. Laging sa panahon po ng giyera ng bawat bansa, ang isang bansang may takot sa Diyos, may mga angel pong ina-assist sila sa laban sa mga bansang walang takot sa Diyos. Kasi nag-ooperate po sa mga bansang walang takot sa Diyos, mga demon spirit. At ang nag-ooperate naman sa mga bansang may takot sa Diyos ay mga angel. So it is a clash between heavenly army and hell's army. Sino po yung heavenly army? Angel. Sino yung hell's army? Demon. Sila po yung mga unseen spirits na laging nagka-clash. At ang nagdi-define po ng victory at defeat ay yung church, tayo. Pag nabuhay tayong ginamit ang authority natin, we define the defeat of the devil and demon in hell. Pag tayo po ay natulog, kagaya ng ginagawa ng marami, dinidefine po natin ang defeat ng mga angel. Yan po ang ibig sabihin. Dahil hindi makakagalaw ang Diyos sa langit, malibang magtrabaho tayo sa lupa. Hindi niya gagapusin ang anumang bagay sa langit, malibang gumapos mula tayo sa lupa. Hindi niya papakawalan ang gusto niyang pakawalan mula sa langit from salvation to prosperity, malibang maglus muna tayo sa lupa. Si Jesus ang may sabi niyan. Matthew 16, 18 and 19. Huwag natin kakalimutan ng prophecy na yan. God will pour out a heavy anointing to the church para i-shield po tayo. Ganito natin to ilagay. My God, the Holy Spirit is here. So sweet. The presence of God. Ano pong ginawa ng Diyos bago niya pinalabas ang Israel sa Egypt? Sinabi po niya na, labas na kaagad kayo riyan, ang ganun lang. Of course not. Ganun sabi niya, Moses, lahat ng bahay ng Israelita, pahiran mo ng blood. Is that correct? Nasaan yan? Exodus chapter 12, verse 1 to 13. Ano po ang purpose ng blood covering? Covering para saan? Sa death na magaganap sa Egypt. Amen. Kaya nang dumating po yung angel of death, dilagpasan ng bahay ng mga Israelita kasi merong sign. Ano yung sign? The blood. Wala sa kanilang namatay kahit isa. Pero sa Egypt, the type of the world, hindi lang po firstborn ang namatay, pati mga firstborn na hayop. Either siya po ay baka, siya po ay kambing o ram, horn, bull, o lamb. They all died. Yan pong ibig kong sabihin. Bago dumating ang anumang pandemic na galing sa Diablo, ang covering ng Diyos, nauna na. This is a very specific prophecy. Isulat nyo yan sa notes nyo, basahin nyo, i-print ninyo sa tapat ng higaan mo para pagising mo makita mo. Huwag mong kalimutan. Ganyan mag-ingat ang Ama sa ating mga anak niya. Ganyan po siya ka-concern. Wala sa istorya ng fatherhood ng God the Father. Napapabayaan tayo. Bahala na tayo sa buhay natin maghanap ng solusyon kung paano natin ililigtas sarili natin dito sa pandemic at virus ng Diablo. It is not so. Trabaho niya yan. Hindi lamang i-provide lahat ng needs natin, spirit, soul and body, financially, emotionally, materially, kundi pati protection natin, 24/7. And remember, ang irarapture niya at papakasalan niya ay spotless bride, healthy, wealthy, glorious, shining in the glory of God. Hindi po sugatan, baldado, malata, mahina. At dahil ang pakakasalan niya po ay glorious, spotless, without any wrinkle, holy, pure, powerful, so kailangan siyang protektahan ng Diyos. Saan? Sa gawa ni Satan. Kaya ang concern nating malaki, which I weep and cry day and night, ay ang bansang ito, ang buong mundo. Hindi tayo. Ang concern ko lang sa inyong lahat, mga anak sa buong Jesus Shield, pababa sa iba't ibang fellowship, mga kapatiran natin, ay yung inyong obedience. Lagi kong sinasabi, magseryoso tayo. Hindi lamang bababa na alod, anumang araw, anumang oras, baka mamaya, bukas sa isang linggo. Kundi, kailangang tulungan natin ang mga kababayan natin. Kawawa.
ang sambayan ng Pilipino. The only answer to the world's crisis is Christ. And the only great doctor who can heal COVID patient and all kinds of disease is Jesus Christ. Wala na pong iba. At si Jesus Christ na yan, tulog kayo o gising, nakatira sa inyo. Kaya talagang kaaway natin dito na gustong tumalo sa atin ay hindi yung diablo. Talo na yan eh. Sarili natin. Yung ating self-will. Yan ang pinakamalaki nating kaaway sa buhay. Yung ikaw. Yung will mo, yung decision mo, yan ang pinakamabigat mong kaaway. Kaya nga ang teaching natin mula sa Lord, surrender your whole being to Jesus. Surrender your heart, your soul, your body, your thought, your words, your action, reaction. Put your whole being under the control of God. Hindi po siya mahirap. Binigay niya tayo ng Holy Spirit to enable us, to empower us, to obey. Andiyan ang Word of God. Tanglaw sa dadaanan natin para hindi tayo lumakad sa dilim. It's a matter of choice, decision. Kasi minsan, mas gusto nating magalit kaysa magpatawad. Amen? Tama po ba yun? Gusto nating magtampo kaysa magpuri. So yun yung problema noon. Yung will po natin ay mahalaga. Tayo nagpapasya noon, hindi ang Diyos. Maliwanag po ba yun? Kaya yung ibang kapatiran, minsan sa ibang fellowship, gustong dumalo, minsan ayaw. Gusto magpakatapat sa pagbibigay, minsan ayaw. Yun ang problema. Gusto magsalita ng negative, pwede naman magsalita ng positive. Gusto magsalita ng mali, pwede naman magsalita ng tama. Pwede naman mag-pray, ayaw mag-pray. Maliwanag po ba yun? Kaya ang talagang kaaway natin na dapat nating talunin ay yung ating self-will. At pag pinili natin yung ating will more than the will of God, ang ibig sabihin nun, we love ourselves more than we love God. That's the problem. At isa po itong reason kung bakit dinadala tayo ng Lord sa maraming breaking, molding, making, remaking, discipline, correction, chastisement. Iba po yung punishment sa chastisement. Yung punishment para sa unbeliever, ang chastisement sa mga anak yan. Yung judgment sa mundo, yung correction para sa church. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians, chapter 11, para hindi tayo tulad ng Diyos, magsimula na tayong i-judge yung sarili natin. Ganyan po siya kabait, kalong suffering, kakain, ka-merciful. Kaya may mga nangyari minsan sa buhay ninyo, hindi nyo gusto, pero ang outcome po nun ay maganda, development ng character ninyo, paglambot ng ating mga will, pagpo-form ng buhay ng Lord, pagpasalamat natin sa Kanya. Kasi hindi siya magpapaalam sa atin pag gagawin po niya tayo. Sa lang ang gusto niya, naunawaan mo, hindi pumayag at magtiwala ka na mabuti para sa iyo to. Kaya minsan may mga kirot tayong dinadanas, gusto nating ipaghaginti sarili natin, explain na maliwanag yung mga sarili natin, ingatan yung reputasyon natin, pinabay pa siya ng Diyos, in-overrule. Dahil para sa Kanya, wala siyang maitutulong sa iyo. Gusto niya, pag naintindihan mo yung ginagawa niya, sumurrender ka. Ibigay mo ng gusto yung will mo. Minsan, gumagamit siya dyan ng mga tao na para sa iyo, sila yun. But sometimes, God used them to break you. May mga pagkakataon niya na pinapayagan niyang maakusangan ang hindi totoo. Para tingnan kung anong reaction mo. Will you love them? Forgive them? Or retaliate and hurt them too? Yun yung ibig sabihin. Minsan, di bukas ang isip ng church, ng bawat isa. So we reject that and sometimes we even rebuke God. Let me say this. If God has a million ways to bless us, God has a million ways to correct us. Just trust the Lord. Do your part. Minsan ayaw natin ng pain, but the truth. Pag naunawaan nyo kung anong benefit ng pain and you act according to the Word of God and you act according to the example of Jesus Christ, pain will be a blessing to you. Because through that pain, will become tough, strong, and you grow in the Lord. Kaya sabi ng mga kababayan natin, ayoko lang umiyak. Said na yung iyak ko sa dami ng problemang dinaanan ko. Magpapakatapang na lang ako. Tinuruan po sila ng kirot ng buhay.
na maging matatag. Kasi alam niyo, yung predestination natin to be like Christ, hindi po siya alternative ng life natin at hindi po siya kayang pigilin ng sino man. This is not only essential for us, but this is also indispensable. Masyadong kailangan, masyadong mahalaga. You cannot terminate your predestination. You cannot. That is the reason why He saved us, to be like Jesus. Kaya lagi ko sinasabi sa mga pastor, pababa sa kongregasyon, sinayang niya maraming benefit na binigay ng Diyos. Dapat matagal na kayong nailagay sa mataas, nakalagaya, marami na kayong na-miss na biyaya sa lahat ng aspeto ng life nyo. But because you don't open your spirit, you resist the dealing of God, the breaking of God in your stubborn will. Tumatagal yung graduation mo. So the devil has no power to harm us. Yung sarili nating pasya, ang tanging may kakayahan. Kaya yung si Joseph, naakusahan ng mali ng mga kapatid niya. Hinulog sa pit. Nung nakalabas, tuloy sa kulungan. Grabe po dinanas niya. Pwede siya magdesisyong magalit sa mga kapatid niya, i-curse lahat ng mga kapatid niya, itakwil mga kapatid niya, kalimutan mga kapatid niya, may kapatid pa siya. But he don't do that. He choose to be faithful to God. He choose to be pure. He choose to be righteous. He choose to forgive. Ano pong naging outcome nun? Ayun, tuloy-tuloy siya sa palasyo. Kung hindi niya ginawa yun, matagal po siya sa kulungan. Kasi unforgiveness, yung resentment, yung self-pity, may imprisonment yan. Yan ang teaching ng Lord sa Matthew 18:21 pababa. Lahat po ng unforgiveness, bitterness, resentment, may pagkakabilanggo yan. Sino po yung nabibilanggo? Eh di yung nagtampo, yung naghinanakit yung sa mamaang loob. Siya yung nabibilanggo. At yan ang sinasabi ko mula sa teaching ni Jesus in John 6:63, the flesh profit nothing. Anumang gawa ng laman kay tama kapag laman niya, walang pakinabang yan. At dahil walang pakinabang yan, walang karangalan ng Diyos yan. Ang tanging nakikinabang yan si Satanas lang. Ayaw naman natin yung diablo ay kumita pa sa kanyang pangit na negosyo. Amen? Amen? Kaya napakalagang nabubuhay tayo sa panalangin. Kasi pag lagi tayo nabubuhay sa panalangin, yung puso natin laging malinis, laging malambot, madaling magpatawad pag nabubuhay ka sa prayer. Madaling magpatawad. At pag nabubuhay ka sa prayer, sinasama mo pa ng fasting, mahirap pasukin yung puso mo ng hinanakit, tampo, sama ng loob, habag sa sarili galit at paghihiganti. Kasi iingatan ka ng Diyos. Psalm 73:26, God is the strength of your heart. Pag ginusto ng diablo, lagyan ka ng bitterness, resentment, palakihin yung wound sa puso mo for you to retaliate and do more worse thing than what others have done to you, ibablock siya ng Diyos. Kasi nakagalaw siya kasi puso mo malinis. So God will become the strength and the protection of your heart. Kaya yung prayer life mo, ang key upang makagalaw ang Diyos. At hindi pasukin ang puso mo. Nang gawa ng laman, mula sa diablo para ibagsak ang tagumpay ng buhay. Tingnan niyo po si tatay. Let me say this. Ako naawa ako sa diablo. Kaya anong dami ng plano ng diablo at paraang gusto niyang gawin para ibagsak po tayo. Hindi niya po pwedeng ibagsak ang Diyos na nagbigay ng plano sa buhay natin. Hindi niya pwedeng pigilin ang plano ng Diyos sa atin kahit anong gawin niya. Mapapagod lang siya. Nasisira lang ang plano ng Diyos sa buhay natin pag tayo po ay lumabas sa perfect will niya. Pinilit natin yung gusto nating ayaw niya. Yan lang po ang wawasak sa atin. The devil has no power. He can plan, but he has no power to destroy the plan of God in our life. No power. Amen? Tayo lang po may kakayahan. Ano naman po yung magiging daan? Sin. Bakit papasok yung sin? Will. Self-will. Kaya ang sabi ng Lord, paulit-ulit from the Old and New Testament, choose this day whom you will serve. Choose. So, ibig sabihin, make decision.
Ako natutuhan ko sa loob ng early years ko. Alam nyo, maraming persecution si tatay, maraming lying, maraming charges, maraming conspiracy yung ginawa laban sa akin. I choose to be like Jesus. Alam nyo kung hindi ko ginawa yon, wala. 15 years lang ako sa ministry, wala na yung buhay ko. I become bitter, patong-patong na karamdaman yung dumapo sa akin. That I choose to forgive, I choose to love, I choose to be silent and leave everything to God. Like Jesus. He commit everything to the Father, trusting that God knows everything, that God is in control, that God loves you, He will never leave you nor forsake you, He will defend you. Kasi kung i-depensa mo sarili mo, hindi ka na niya i-depensa. Are you still there? Pag nauna ka sa Kanya, tatahimik na lang siya kasi nauna ka na eh. Sabihin mo, sige, gawin mo yung gusto mo. Pag hindi mo naayos yan, gumulo yung takbo ng buhay mo, huwag akong sisisihin. Saka na ako gagalaw pag humingi ka ng tulong at nag-repent ka na hindi mo ako dapat pinapangunahan. Kasi andiyan ako eh. Pwede bang sabihin natin ng simple na, may tatay tayo sa langit, mahal tayo. Siya dapat masunod, hindi mga anak sa lupa. Kaya, when it comes to the perfection of our character, you must believe me. Hindi magpapaalam ang Diyos sa iyo. At kung ano yung ayaw mo, yun ang dealing na ibabayo niya sa iyo. Kung ano yung weakness mo, yun ang ididil niya. Upang yung weakness mo ay huwag maging wickedness, bago siya po yung maging strength mo, maging might mo. Ng isang araw, manhid ka na. Wala ka nang nararamdaman patungkol sa sarili mo. Yun ang gusto niya. Doon kaawawa si Satan sapagkat wala na siyang access para panghinain ka at talunin ka kasi namatay ka na sa sarili mo. Kaya yung pong mga offense, no? Miscommunication, sa church, sa mundo, yung pong mga hearts na yan, hindi po siya isang bagay na kabigatan natin at dapat maging problema natin. Sapagkat kung siya po iaalaw ng Lord para i-form yung karakter natin at siya maging karakter ni Jesus. One thing is clear. We must walk in love. Respond in love. Do all things in love. Because love never fails. Kasi pag dinaman natin yung kirot, binulay-bulay natin yung lying ng diablo, yun pa naman ang gusto niya eh. Ipaalala sa yung pangit na ginawa, laban sa'yo, at kahit hindi ikaw yan eh, ipapersonalize sa'yo. Maybe simply reject it, overcome it, and praise God, day and night and day, and leave everything to God. May mangyayari sa'yo. Kasi kahit pangit ginawa ng sino man sa'yo, pag yung iyong response maganda mula sa ehemplo ng Panginoong Hesus, 1 Peter 2:20 and 21, may mangyayari sa puso mo. Lalambot na lalambot yan. The more na lumalambot yan, the more yung buhay ng Lord nare-reveal sa iyo at sa pamamagitan mo. The more your heart become broken, become pure and soft, the more you become more and more like Jesus. Kaya for me, no, si Satan, para sa akin, naiwan lang sa mundong ito para may laruan tayo talaga eh. Ilan talaga ang reason ba't naiwan yung diablo rito. Ayun, ginugulo niya yung mga tao, COVID din, kung ano-ano pa. Eh, tayo lang naman ang pwedeng sumugpo dyan. Eh, di meron na tayong power para si Satanas bugbugin, laruin. Gawin nating punching bag. Kaya, in conclusion, si Satanas talaga naiwan sa mundong ito at mga demonyo. Pwede naman tanggalin ng Diyos yan nung nakalipas pat kahit ngayon, iniwan niya. Para may laruan tayo, training natin yan for the throne. Alam niyo, si Haring David, bago nilagay sa trono ng Diyos yan, bago inanoint ni Samuel yan, tinirain muna siya ng Diyos bilang shepherd sa wilderness. Saan siya tinirain? Sa mga leon, mga ahas. At nung natrain na siya ron, successful siya ron, for the throne yun. Kaya kung hindi niya napagtagumpayan yung mga leon at ahas na yun, nasisila ng mga tupang pinapastoran niya, hindi siya pwede sa trono. Kasi mas marami siyang papastoran, mas marami siyang digmaang pupuntahan. Kaya nang matalo niya yung mga ahas na yan, leon, mga oso na yan, sa wilderness,
sa kanyang pag-iingat sa mga tupa kasi he was a shepherd boy, the sweet singer of Israel. Ground na yan para ihatid siya ng Diyos sa trono. At iharap sa maraming labanan. Kaya nung ready na si David, God said, okay, ready ka na, sapat na training mo dito sa mga ahas, alakdan at oso na to, sa wilderness na to, okay? Ready ka na, you will fight Goliath. Ayun yung ibig sabihin. Kaya hindi mahirap sa kanya harapin si Goliath, wala siyang takot. Kasi train na siya eh. At yung Diyos na sumama sa kanyang pakikitigma laban sa ahas, mga oso, leon, alakdan, sa wilderness para wag sakmalin yung mga tupang pinapastoran niya. Siya rin Diyos na sumama sa kanya laban kay Goliath. Kaya sa simula hanggang wakas kasama mo ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng salitang Alpha and Omega. The cause and the completion, the first and the last, the beginning and the end. Greek alphabet po yung Alpha and Omega. Ang Diyos po'y walang simula, siya ang simula ng lahat. Ang Diyos po'y walang wakas, siya ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya nga eternal God eh. Hindi kanya iniligtas, pagkatapos bahala ka lang sa buhay mo sa gitna ng kabanata ng buhay mo. It is not so. Listen, Philippians 1:6, sabihin natin itong lahat ng malakas. He, and that is God who began a good work in my life, will bring it quickly into completion. Siya po yung may gawa ng salvation natin, siya rin ang magtatapos ng perfection natin. Kaya kung paano ka, ano ginawa mo nang maligtas ka, yan din ang gawin mo, dagdagan mo pa para ma-perfect ka. Ano yung ginawa mo nung naligtas ka? Nagpa siyang maligtas, amen? Amen? Kahit maraming ayaw nating kamag-anak, tuloy tayo sa bagong buhay kay Kristo, sa ating pagbagong nila lang. Hindi na tayo bumalik sa lumang buhay, hindi na tayo bumalik sa mga rebulto, pagsamba sa mga patay na tao, orasyon, nobena, solitaryo, horoscope at iba pa. Yan din ang gawin natin ngayon sa ating perfection. Amen? Nagpasya tayo. Sumunod tayo sa Lord. Maging determinado tayo. Maging consistent tayo. Amen? Dahil siya na nagsimula sa atin ng magandang bagay, ay siya rin magtatapos ng sinimula niya sa atin ng mas maganda pa sa nasimulan niya. Hindi siya nagsimula tapos yung karugtong pangit. Yung sinimula niya, yung maganda, pinapapangit ng diablo, hindi ito magtatagumpay sa pagkakit. Siya yung nagsimula na maganda, ang tapos nito, mas maganda sa nasimulan niya sa buhay natin. Napakagandang revelation. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. To God be all the glory. Thank you, Lord. Amen. Kaya pag may mga nangyayari na hindi mo gusto, just love. Love, forgive. Love, bless. Love, forget. Love, pray. Just love. Anong sabi na, kung mamahalin mo lang pamilya mo, kulang pag-ibig mo, pati umaaway sa'yo, mahalin mo. Pag sinabihan ka ng pangit, ipanalangin mo, patawarin mo, pagpalain mo. Amen? Pag inirapan ka, ngitian mo. Pag pinagdabugan ka, amen? Just be kind. Manifest the fruit of the Spirit. Huwag tayong palagi nilang defensive, lagi tayong may explanation. Meron tayong minubul sa explanation, wala pang nangyari, naka-ready na explanation. Are you still there? Ganyan lang siya. Naramdaman mo makirit puso mo, totoo yun. Sabi mo, Lord, I was hurt. Pinapatawad ko na po siya, Lord, I surrender this to you. Ganun siya kasimple. Huwag mong i-deny na nasaktan ka. Tanggapin mo nasaktan ka, may kirot ka na ramdaman. Lord, I was hurt. I forgive him. I forgive her. I release this to you. Thank you, Lord. Sabihin ka mo akong pagkakataong maging kagaya mo. And then move on. Nakita mo siya, love. Don't say bad words. Be kind. Be merciful. Amen. Amen. Yan yung karakter ng Lord. Walang religion ang pwedeng tumalo rito. Kasi pinag-uusapan dito, change life, hindi ritual. Ako nga, sa totoo lang, si tatay na to, para sa akin, parang kulang pa yung kamatayan ko sa sarili. Sabi ko, Lord, dagdagan mo pa. Kasi gusto ko bang dumating ako sa punto ng buhay ko, wala na ako nararamdaman kahit ano. At kung meron man ako maramdaman, awa, habag. Alam niyo kasi, hindi lang na Lord, marami yan Hindi siya natatapos ng isang araw at isang linggo at isang buwan. Kailangan talaga i-specify yan ng mga season man of God, ng mga season apostle.
Kasi kung hindi, mahirapan ang church maging kagaya ng Lord. Kailangan talaga yung nakadanas niyan, i-explain sa inyo ng maayos yan. Ay kung meron mong pastor na nakakaalam niya, wala naman tapang na sabihin kasi baka ma-open yung nasa ilalim niya, i-divide yung church. At yung mga supporter niya, baka alisin na yung sinusupport. That's wrong. For me, pag naunawaan to ng nasa fivefold, dito lang tayo, hindi para maging sikat, maging tanyag o hangaan eh. Dito tayo to rebuild the life of Jesus. Just to give glory to God and to bless humanity. That's all. Wala nang ibang reason pa. Ngayon, kailangan nga sa pulpito, ganda ng boses mo, ganda ng practice mo, ganda ng uniforme mo, ganda ng Amerikano mo, ganda ng barong mo, o ano pang suit yung suot mo. It's more than that. We are here to glorify God and to be a blessing to all. That's all. Yung patungkol sa atin, wala sa vocabulary ng Diyos yan, wala sa dictionary yan. Paano tayo, tatay? Siya bahala sa atin. Nag-aantay na yung karangalan sa atin sa langit. Kaharian ng Diyos, atin lahat yun. Kaya yun ang ingatan natin. Sin. Yan lang ang sisira ng buhay natin. Again, ano man yung kasalanan ginawa mo, repent ka agad buong puso. Magbago ka. Save ka na naman. Amen. Huwag kang magsawang, magmahal, magpatawad, lumimot. Huwag kang magsawa. Huwag mo sabihin yung sinabi ni Pedro, Lord, 7 ulit ko lang pinatawad tong kapatid eh. 7 ulit ko lang pinatawad tong asawa ko, lalaki at babae. Huwag mo sabihin na sa iyo, Pedro, 70 times 7. Huwag kang magsawa. Amen. Sabi ko nga po rin sa isang kapatiran, kinansilang ko. Sabi niya, tatay, pagod na ako. Sobra na, hindi ko na kaya. Palagi na lang siyang ganyan. Paulit-ulit na lang. Niwan ko na lang siya sa Diyos. Galit siya. Ito sabi ko, kako, hindi sinabi ng Lord sa iyo yan. Hindi sinabi sa iyo, sawa na rin siya at pagod na rin siya sa iyo. Tumawa naman kayo, totoo naman sinasabi ko eh. Hindi niya sa'yo sinabi yan. Nagkakamanda siya ng ulo, nakukumbik. At kako nang siya magsalita, hindi niya sinabi sa'yo na nakasimangot siya at nagdadabo at galit. Sobra na, sawa na rin ako sa'yo eh. Ayoko na sa'yo. Wala siyang sinasabi sa'yo ganyan. At nung siya magsalita, hindi ganyan yung kanyang ayos. Ano nangyari sa kanya, tatay? Na-deliver. Lumaya. Totoo po yun. Kaya ako pag binabasa ko yung buhay ng Lord, sabi ko, Lord, kung ganito po ihemplo mo, binugbo ka, sinaktan nyo, so tender. Make me like you, Lord. Kasi madaling magsalita ng pangit at sumigaw dyan pag namumuno ka at gumamit na authority, pag leader ka eh. Pero hindi naman ehemplo ni Jesus yun. Sa gitna na nangyari sa kanya, sokahin siya. So tender. Kaya titigan niya lang si Peter ay convicted eh. Yung tingin nila, tuloy-tuloy sa kaluluwa ni Pedro, spirito at buong katawan, hindi niya ma-resist yung conviction. Tingin lang yun. Yan dapat lahat lang nasa fivefold, yung ugali mo, pinong-pino. Purify. Wala kang pwedeng idahilan pag nasa fivefold ka eh. Pag yung ugali mo, nalihis ng konti. Talagang mahirap talagang magpastor. Kasi pag nagkamali ka dyan ng ayos, sagot, salita, talagang yung iba hindi nakakaintindi, maramdaming matampuhin. Wala, hindi ka lalago. Laging may problema. At ito, advice ko to sa mga pastor ha. Dapat yung mga pastor, mga pastora, propetisa o propeta, ano pang title mo sa fivefold? Kung may tawag ka sa pagiging apostol, evangelista, guro, basta nasa fivefold ka, ito advice ko sa lahat. Huwag kang masyadong masalita, huwag kang maingay. At higit sa lahat, pag nakatarinig ka ng report, i-verify mo muna. 3 ulit mo i-confirma, saka ka magbigay ng judgment. Kasi, alam nyo, early years ko hanggang ngayon, dami ko nakita ng mga namumuno. Sila po yung reason ng gulo ng church. Hindi naman po sa pag-ano, sila po yung mga chismoso, chismosa.
Sila yung mga walang pagpipigil sa sarili. Kaya ang advice ko sa marami, kung wala naman kayong sasabihin maganda, mag-Bible study kayo. Kasi minsan, ang pinag-uusapan, hindi na-unload kung sino-sino ang tao. Ay, doon pumapasok kasalanan. Kaya dapat pagka nasa Bible ka, layo ka na sa ganyang mga issue. Amen? Amen? At totoo man yan, you have to protect the sheep. Para hindi sila manatiling hiwalay sa Diyos o sugatan. Hindi siya madali. But kaya natin. Because we can do all things through Christ who strengthens us. Ang kailangan lang talaga dyan, pakontrol ka sa Lord. Kaya yung prayer life, mahalaga yan. Consecration of life. Tsaka yung lagi mga binabasa yung buhay ng Lord. Yun ang maganda. Napunta na po tayo sa Psalm, chapter 1. Ito na yung kinakwento ko kanina. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Ito yung sinasabi ko. Huwag lang po tayong magsulat. Huwag lang tayong makinig. Bulay-bulayin natin yung revelation. Kagaya ngayon, nagturo si Tati, nagsulat kayo, bulay-bulayin ngayon pag-uwi ninyo. Basahin nyo, pagpasalamat nyo sa Diyos, sa puso ninyo. Yan siya. Dahil pag yung atin pong kaligayahan ay inalagay sa salita niya, at tayo po'y masayang bulay-bulayin po yan, ito po ang pangako niya, verse 3, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Ano pong pangako number 1? Kagaya ka ng punong naitanim sa malapit sa siping ng tubig o tabi ng tubig. Ikalawang blessing, sa bawat panahon may bunga ka. May pandemic o wala, masagana ka. Yan ang sabi rito. Ikatatlo, yung dahon mo, yung kinabukasan mo, hindi matutuyo. At lahat ng gagawin mo, ikaapat, sasagana. Kaya nasa puso yun, yung attitude mo. Nang kaligayahan mo yung salita niya, intindihin, unawain, basahin, bulay-bulay. Ako, ginagawa ko dyan, pag binabasa ko yung Word of God, hindi ko siya matapos ng biglaan kasi pag nakakita ko na yung isang salita dyan, nagpipray ako, Lord, make this my life. Thank you, Lord, for revealing this to me. Sabik na sabik akong malakaran. Hindi ko iniisip yung presyo, yung sitwasyon, kundi yung privilege na malakaran yan. Especially may conviction yung Holy Spirit. Para ka nag-aaral ito ng law school. Talagang ito, di birong pag-aaral gagawin mo. Para pagka nagkaroon na dyan ng bar examination, siguradong papasa ka. Hindi mo pwedeng biruin yan, i-take lightly. Iba nga na kumukuha ng law, pagdadating na yung bar examination, hindi nakaka-attend ng mga yun, talaga nagko-concentrate. Kasi alam nila, hindi mo pwedeng laruin yan. Or otherwise, pag nag-examine ka, pagkatapos ng bar examination, kalabasa ka. Hirap pag di ka nakapasa. Laki ng gastos, nakakapagod. Pagkatapos, kalabasa ka lang. Kaya iba, nag-iiyakan pag di nakapasa. Di po biro. Hindi lamang ganyan ang gawin natin sa Word of God, higitan pa natin. Masarap siya basahin tahimik. Kaya usually, ako binabasa ko yan, nag-iisa ako sa room, madaling araw. Ibinda, wala naman akong kasama sa kwarto, pero mas masarap nag-iisa ka. Ayun po yung simpleng truth na para hindi masayang ang revelation, bulay-bulayan natin. Again, uwi kayo mamaya, nagsulat kayo, basahin nyo. Hindi nyo naman maalala lahat yan. Para pag inatake ni Satan at gustong ilayo yung puso at isip nyo sa revelation, wala siyang puwang kasi loaded na kayo. At yung naitanim na diligan, namumunga na siya. At kahit tuloy pamumunga niya. At paggising mo, aanihin mo na yung blessing. Hallelujah. Dalawa na lang po ito. Number 5, ang sakit at karamdaman ay tinawag ng Bible na slavery. Slavery. Ano po slavery? A state of being under the control of another person. A state of being under the control of another person. Legally owned by someone else and forced to work for
or obey them. Let me repeat, slavery is state of being under the control of another person, legally owned by someone else, and forced to work for or obey them. Nakita niyo po, pag ang isang tao po may sakit at karamdaman, alipin siya nun. They were forced to obey that sicknesses and diseases. Bigyan ko po kayong halimbawa. Alala niyo rito yung testimony isang babae galing La Union, nakasakay ng sasakyan, pero yung bangko niya po may butas sa gitna. Naalala niyo yun? Tapos siya po yung nakatali. Butas po yung bangko niya, almost sayad po yung buong niya, pang-upo. Kasi ang reason, hindi siya nakakatulog. Kaya pag natulog po siya, nakaganon siya, nakatali siya. Hindi rin nakakaunat itong paa, hindi rin ito nakakaunat kasi masyadong masakit. So ang ibig sabihin, alipin po siya ng kirot. Gusto niyang umulat, hindi niya magawa. Kung ano po yung gusto po ng sakit niya, yun ang sinusunod niya. Yun ang ibig sabihin. Kawawa po siya. Kaya napanood niya po tayo sa TV, nagpunta po rito. Kayo naman ang saksi ko, nandito kayo nun eh. Kaagad pinagaling siya ng Lord. Yan pong ibig sabihin. Kung ang isang tao ay bulag, he was forced. Kahit ayaw niya na mga paa. Kung ang tao po ay mahina ang pandinig, they were forced na magsabing, pakiulit mo nga, hindi ko marinig. Alipin po sila. Hindi po biro. Kaya maunawaan po ninyo itong revelation ito for us to cry day and night para sa mga may karamdaman. For us to be filled with the compassion of Jesus. Slavery, yan po ang tawag ni Jesus yan. John 8:34-36. Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. A slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but the Son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Amen. Kaya pag nagkakasala ka, nagiging alipin ka nun. At ano po bunga po ng kasalanan? Karamdaman. Pag maraming kasalanan, anong bunga? Maraming karamdaman. At pag hindi po gumaling, anong papatunguhan? Kamatayan. Ganyan po siya ka-horrible, karipugnan sa mata ng Diyos. And lastly, Satan's work. Ang tawag po ni Jesus sa sin, sicknesses, and diseases ay Satan's work. Gawa ni Satanas. At yun nga po yung Acts 10:38, Luke 13:16, gawa ni Satan. Hindi po pala yun ang last, yung pong ika-anim. And lastly, number 7, it is called a curse. Sumpa. Curse means a sentence of divine vengeance on sinners, the expression of a wish of evil to another. Actually, mas maganda pong gamitin dito, ito pong curse dito ay isang pagbibilanggo, pagpapahirap sa isang taong nagkasala at yung sumpa ay pumunta sa kanya at yung nga po yung dulot ng sin, yung sicknesses and diseases, and it was called a curse. At yun po ay, according to Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, curse is everyone who hangs on a tree. Kaya isa pong reason kung bakit namatay si Jesus sa cross para sirain po yung curse. Ayun po yung Isaiah 53:4 and 5. Siya namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya binugbog, sinaktan dahil sa ating mga pagsalangsang o pagsuway. Ang parusa ng para sa ating kapayapaan ay kinuha niya at sa kanyang mga sugat tayo ay gumaling na. 1 Peter 1:11, He suffered to give us glory. John 19:30, it is finished. Sinira niya po ang curse. Kaya pag ang isang tao po ay napatawad na sa kanyang mga kasalanan, entitled na rin po siyang gumaling sa lahat ng kanyang mga karamdaman. Kaya hanggang meron pong sin sa mundo, may sakit at karamdaman sa mundo. And again, dahil marami pong kasalanan sa mundo, iba-iba po yung sakit at karamdaman. At kung sa isang tao naman po ito,
Kung ano yung sin niya, yun ang magiging karamdaman niya. Kung marami siyang kasalanan, marami siyang karamdaman. At pag maraming karamdaman, mas mabilis ang kamatayan. Especially hindi lumapit sa Diyos. Now, malapit na po tayong matapos. Paano po dinil ni Jesus ang mga sakit at karamdaman at si Satan? Number 1, he confront it. Kinumpronta niya po ito. Sabi, hindi niya to tinakasan. Hinarap niya. Kaya pag mag-aatim po si Satan, nailayo po tayo sa issue. To healing the sick of those who are sick. At maging po sa sarili nating buhay, if we are in pain, bear in mind, you have to confront it. Pag sinabing kumprontahin mo siya, hindi mo siya hihimasin, hindi mo siya i-welcome, hindi mo siya ulit-uliting bigkasin, hindi mo siya pinapayagang nandiyan lang, hindi mo siya ini-ignore. You confront it. Yung purpose ng confrontation mo is to remove it. To take it out of your body, to take it out of the body of others, or maybe your loved ones, your neighbor, your boss, your employee. Yun ang purpose ng confrontation, para alisin. Amen? Kasi, halimbawa, sakit ng ipin, so kumprontahin mo yan. Kausapin mo yan. Huwag mong i-ignore. Kasi yung iba, ini-ignore kaya malala na kadalasan, nagulat ka na lang, patay na siya. Amen. Amen. So, wag mo siyang i-ignore. Kumprontahin mo. Nang walang takot. Kasi may power ka eh. May authority ka. May dominion ka. Especially magpipray ka sa iba. Ang issue, hindi ikaw, sila. Kung ikaw din ang issue, parehas lang. Kumprontahin mo siya. Again, yung salitang kumpronta, hindi mo siya hihimasin, i-welcome, i-ignore, babaliwalain, sabihin na, hindi, wala yan, ano lang naman yan eh. Minor lang yan. Huwag mo hintayin maging major. Amen? Kumprontahin mo na. Hindi ko naman ibig sabihin yung confrontation na yun, pakumpain ka agad sa ospital, nakaramdam ka lang ng konting sakit ng dibdib, para may COVID ka na pa-quarantine ka na. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi, kumprontahin mo. Alamin mo, ano reason. You have to face it. Don't ignore it. Yun po ang ginawa ni Jesus. Lahat po ng sakit at karamdaman kinumpronta niya, gawa ni Satan, kinumpronta niya, at si Satan mismo kinumpronta niya. Second, rebuke it. Anong ginawa ng Lord? Luke 4:42 to 44, o Luke 38. Luke 4:38 to 40. Pumunta siya ng bahay nila Pedro. Nakita niya yung biyanan ni Pedro, mataas yung lagnat. Anong ginawa niya? Ni-rebuke po niya yung fever. So minsan nakala natin yung fever, bunga lang ng klima, pero rito hindi yung fever po rito, gawa ni Satan, ni-rebuke niya po yung fever. At kaagad siya po nawala. Bumangon yung biyanan ni Pedro, sila po'y pinagsilbihan. Kaya pag naramdaman mo parang masakit ipin mo, rebuke it. Nung nakalipas, nakadama po akong parang kumikirot yung ulo ko. Even though alam ko po ang reason, yung sunod-sunod na puyat. Alam ko po siya. Pero ang ginawa ko po, ni-review ko siya. Ni-review ko siya ng ni-review. Hindi ko siya tinigilan. Nawala po siya. Of course, nagpahinga ko. Pero ang punto, ni-review ko po siya. Ang punto kasi, pag nararamdaman mo yung, meron pa lang isang sintomas o sign, maliit pa lang, i-rebuke mo na. Huwag mo lang i-confess yung negative, huwag ka lang sa mga ayon dito, huwag mo siyang pabayaan, i-rebuke mo na siya. Tatay, ano yung assurance na pag ni-review ko siya, siya ay mawawala? May power ka at authority, susunod siya sa iyo. Ganon din naman ito sa ibang tao. Makita niyo si tatay, lagi nagre-rebuke, amen? Sakit, karamdaman, cancer, ulcer, goiter, pagkabulag, pagkapipil, layas, alis ka riyan sa katawan ng tao. Basahin niyo po yung ministry ni Jesus, lagi siya nagre-rebuke ng sakit at karamdaman. At pag nawala na po yung sakit at karamdaman, ang ibig sabihin niyo, masasabang espiritong may dalalo na wala na rin. At pag nirebuke niya po yung espiritu ng cancer, ang inaddress niya po yung demonyo, salitang cancer, pag nawala po yung demonyo, wala na rin yung cancer. Kasi yung cancer galing sa demonyo at yung demonyo, yun yung cancer mismo. Maliwanag po yun. Then number 4, paano nyo ididil ang sakit karamdaman at si Satan? Huwag mo i-confess ng confess yung karamdaman na yan kung nasa sa iyo yan.
At kung sa iba naman, turuan mo sila na ang i-confess sa mga sugat ng Lord, magaling na ako. Walang tatalab sa akin, He redeemed me, I am healed, I was redeemed from the curse of the law. Jesus said, you are finished. At kung ano yung finish, finish na. And lastly, heal them. Heal them. Matthew 10:1, Jesus said, ito yung power at authority, pagalingin nyo, may sakit at karamdaman. Now, take note, no? Hindi sinabing try to heal them, attempt to heal them. Don't stop trying to heal them. Ang sabi niya, heal them. Ang ibig sabihin, inuutosan tayo ng Lord at ini-expect niya na yung mga sakit na kukumprontahin natin, i-rebuke natin, ay mapapagaling natin. Amen. Kasi pag pinag-aralan niyo yung Matthew 10:1, makikita niyo ron, sabi niya, pagalingin niyo ang iba't ibang mga sakit at karamdaman. It covers all diseases in this nation and around the world. Walang pinipili. Alam niyo kasi sa Lord, pag sakit, walang malaki, walang maliit eh. Walang matagal o bago pa lang. Walang demonyo ng cancer na Amerikano, walang demonyo ng cancer na Chinese, walang demonyo ng cancer na Russian. Lahat siya demonyo, cancer. Amen. Walang kulay-kulay rin. Kaya pag nag-pray po tayo sa may sakit, expect natin na gagaling sila anuman ang karamdaman nila. Wala tayong ibang expectation kundi sila po ay gagaling. Bakit natin sinabi yun? Jesus said, pagalingin niyo sila. Bakit in-expect na nagagaling sila? Kasi sabi niya, ito yung kapangyarihan taga-oras ng himala. Ito yung power, ito yung glory ko. Lagi kayong puno. Nakatira ako sa inyo. Ako yung manggagamot. Pagalingin niyo sila. Amen. Kaya hindi nyo napansin, lagi kong sinasabi, ano pong sakit nyo? Sinasabi nila, huwag kayong mag-alala, chicken feed lang yan. Gagaling yan. Hindi ako magpapagaling si Kristo. Sa akin siya yung doktor, ako yung nurse. Amen. Unahan nyo po yun. Kita nyo, ang early church, ang mga apostle, sila Philip, they healed the sick. Paulit-ulit na lang yan kahit saan sila magpunta. Bakit nila napapagaling ang may sakit na katara sa kanila ang manggagamot? At huwag natin kakalimutan, living like Jesus Church. Papagalingin ng Panginoong Hesus ang lahat ng may sakit at karamdaman sa pamamagitan ninyo, nating lahat. Wala na pong iba siyang gagamitin. Ang church tayo. Kaya umako tayo ng tungkulin. Na maaaring sabihin nyo na naman, apostol, apostol, bago lang akong dalo eh. May sakit pa nga ako eh. Okay lang, kung bago kang dalo, gagaling ka ngayon. Kanina ka pa magaling eh. Kung kinilay mo kagaling mo, magaling ka na. Pero kahit bago kang dalo, okay lang, magpapagaling ka rin kasi yung manggagamot, nakatira na sa'yo si Kristo. Siya yung dahilan, hindi ikaw siya na nakatira sa'yo. Bakit malakas ang loob ni tatay na mag-pray sa may sakit? Kasi alam kong walang imposible sa Diyos. At ako'y sumasampalataya, kaya yung pagalingin ng lahat na may karamdaman, kaya wala rin imposible sa akin at sa ating lahat. Nakita nyo, saan man sila galing sa buong mundo, welcome sila rito. Pupunta rito, may galing Mindanao, Visayas, Luzon, iba galing sa ibang bansa, welcome sila rito. Wala tayong pinapauwi. Dapat naniniwala tayo, nakatira sa atin si Jesus. At hindi natin kailangan may maramdaman pag nag-pray tayo. Maraming time ako nag-pray, wala naman ako nararamdaman eh. Isa lang ang alam ko, si Kristo nakatira sa akin, sumunod ako, na nag-pray ako, nagpatong ako ng kamay, nagpalayas ako ng demonyo, at siya'y gagalaw, kikilos, at papatotohanan niya yung sinabi nating lahat ng mga himala, mga tanda, at maraming kababalaghan. Amen. Kaya yung atin pong pagsunod mahalaga. Dito na po ako magko-close, Mark 16. Alam niyo, ito pong isang passage na ito, napakasarap ulitin eh. Hindi po ako nagsasawa rito eh. Hindi kasi yung matagal mo lang siyang alam eh. Kundi dapat wag mong makalimutan yung alam mo para yung faith mo hindi bumaba. Mark 16:19-20. So then, after the Lord had spoken to them, He was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. So, ang Lord po yung makit na po sa glory. Sabi niya sa mga alagad, sa mga apostol, humayo na kayo, ipangaral niyo ako. At sila po'y sumunod. At kahit sila makarating, pinangaral nila ang Lord. At ang sabi ng Bible,
Pagkatapos nilang mangaral o habang sila'y nangangaral, ang Lord po ay nagpapagaling. Expect po natin na pag sinyer natin ng Lord, kaagad, siya po ay magpapagaling. Siya po may sabi nun. Ubusin na natin na may karamdaman sa bayan natin. Walang ibang gagamot sa kanila, si Jesus lang. At gagamutin sila ng Lord sa pamamagitan ninyong lahat. Wala siyang ibang gagamitin, kundi ang mga anak niya. At isang reason niya kung bakit niya tayo in-empower, Acts 1:8, you shall receive power. Dunamis, power. You shall receive power when the Holy Spirit will come upon you. Kanina, puspos na kayo ng Holy Spirit kayo, mapupuspos na naman kayo. The more na napupuspos kayo, the more yung power nyo, tumataas ng tumataas. You shall receive power. Power for what? To heal the sick, to raise the dead, to cleanse the leper, to cast out evil spirit. Again, walang bata, matanda, lalaki rito, may asawa o wala, bago o matagal na. Silang pinag-uusapan dito, nakatira sa iyo manggagamot. Gamutin mo silang lahat. Sabihin nating lahat, ang mga kamay ko ay kamay ni Jesus. Lahat ng ipag-pray ko ay gagaling. Ang bibig ko ay bibig ni Jesus. Pag nagsalita akong kagalingan, sila ay gagaling. Ang mga paa ko ay paa ni Jesus. Pupunta ako sa mga may karamdaman upang sila'y pagalingin. Ang katawan ko ay bahay ni Jesus. Lahat ng may sakit ay pagpipray ko, malayo o malapit, ay gagaling. Sapagkat ang dakilang manggagamot ay nakatira sa akin. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.